Yan pong wag po tayong palinlang, no? January 31 po. Takan-taka tayo, no? Okay sana yung panawagan nila kung ang panawagan nila yung mga magrarally po para sa January 31, nananawagan po sila na lumabas yung mga Pilipino dahil ang issue po ay yung buy scam, no? Takan-taka tayo. Usapin po ng budget, buy scam, pero ang panawagan po nila, impeach si BP Sara. Halatang halata. Halatang halata po na ginagamit nila yung sikat na issue ng buy scam para po makakuha po ng suporta. Kasi yung una nilang dalawang rally na impeach BP Sara lang ang panawagan, nilalangaw po. Ngayon, nakakita sila ng sikat na issue, sinakyan. Wag po kayong papaloko. Wala pong kinalaman si Inday Sara Duterte sa nagaganap na buy scam, sa naganap na buy scam. Hindi po siya nakapirma doon. Hindi po siya senador. Hindi po siya congressman. Sinakyan nila Cielo Magno itong issue ng buy scam. Tapos ang panawagan nila, no? Siyempre, dahil maraming galit sa niloloko tayo eh. No? Siyempre, makakakuha sila ng simpatya. Ang panawagan nila, impeach BP Sara. Kita nyo? Talagang malupit tong mga dilawan na to. Mga manggagamit. Kaya paratingin nyo po yan. No? Hindi po yan na okay lang sana kung impeach Marcos eh. O kaya tanggalin, pag-resignin yung may mga kinalaman. Yan po, talagang ano yan, no? Wag na tayong pabudol dyan sa mga yan. Tigil-tigilan yung pambubudol sa amin, kami nag-expose niyan, expose. Pasensya na kayo, medyo magapa yung aking, kanina umaga lang ako nagpabunot eh. Kami nag-expose si Congressman Ungab, si Tatay Digong, si Attorney Rodriguez. Tapos kayo mananawagan ng rally, pero impeach BP Sara. Anong kinalaman ni BP Sara sa buy scam? Mga ano talaga to eh. Talagang gamit na gamit eh. Tigil-tigilan nyo kami. Kayong mga magno kayo. Mapa-jam o mapa Cielo. Okay ka na sana Cielo eh. Siyempre, maaari bang mawala yan? Yung mga kalaban ni BP Sara na nanawagan, kakampi nga kayo ni Marcos eh. Tsaka lang kayo nagsilabas, no? Di na magbablog mga vlogger supporter. Hindi ko maintindihan kung ano hindi na magbablog yung vlogger supporter. Okay, punta na po tayo dito sa isa pang balita sa mga tulpo, no? Alam niyo po, tama naman na sikat sila, no? Tama rin naman na may natutulungan yung mga tulpo. Kaya, sumikat po sila, no? Lahat ng tulpo, meron na tayong senador, meron pang 2 tumatakbong senador. Ang tanong po, bilang senador, no? At bilang mga kandidatong senador, ano ang posisyon nyo sa malalaking issue? Di po ba? Malalaking issue po ito eh, buy scam. Dehin bukiki kayo. Ikaw Rapi Tulfo, senador ka ng Pilipinas. Wala kang sasabihin sa bahagi kayo. Bahagi yung Senado. Ng buy scam, wala kang sasabihin man lang. Dehin bukiki ka. Ang laki pong issue yan. Lahat ng mamamayang Pilipino mayroong say, alam na, lantad na, naghuhugas kamay na nga yung palasyo. Naghuhugas kamay na nga si Bersamin na hindi sila may kasalanan yan. Putok na putok. Kung yung malalaking balita, wala kayong say na nakakaapekto
Saan pa kayo meron say? Di ba? Alam niyo yung mga senador, dito natin inaasahan sa mga nakakaapekto sa buong regardless kung ikaw ay makakakampi ka diyan, payag ka. Buti pa si Drillo, no? Retirado na. Aray ko, sumasakit yung tahi ko. Daan-daan lang. Hindi po ubra na senador kayo. Alam nyo katangian ng lahat ng senador ni Marcos? Si Lacson lang naririnig natin nagsasalita eh. Kung wala po kayong kakayahang magsalita tungkol sa buy scam, wala po kayong karapatang tumakbo, man lang na senador. Paano kung manalo kayo? Hahayaan nyo lang yung mga ganitong issue? Wag lang po yung mga tulpo, pero lalong-lalo na yung mga tulpo kasi number 1, ang tataas. Ang tataas ng nila sa survey, yung 2 tulpong tumatakbo. Etong tulpo na to, yung senador, siyang number 2 lagi kay BP Sara pagdating sa presidential survey, no? Ang tataas ninyo, bilib na bilib sa inyo yung mga Pilipino. Pero ang tanong, kung kailan nila kinakailangan na kayo ay pumosisyon, kung kailan kinakailangan ng mga Pilipino na ipagtanggol nyo sila, wala na pong ibang pagtatanggol sa mga Pilipino kundi itong budget na to. Trilyon po pinag-uusapan natin. No? Kung kayo po ay hindi dehin bokiki dito, wala na po kayong kikibuin na iba pa, mas malaki pa rito. Ito na po ang pinakamalaking issue. Dahil trilyon pong budget ang pinag-uusapan dito. Mahirap po yan. Yung 2 kandidatong tulpo, walang sinabi. Ano po mangyayari? Ang pagtahimik po, isa lang po ang kahulugan ng pananahimik. Ang kahulugan po ng pananahimik, sumasang-ayon kayo sa naganap na buy scam. Ang pananahimik po ay hindi po neutrality. Sa ganito pong pagkakataon, niloloko yung taong bayan, may malaking issue, hindi po pwedeng maging neutral dito. Dapat bumakbak kayo. Laging second si Rapi Tulfo sa presidente. Tapos sa mga ganitong issue, walang sinabi. Ang dami na po naming issue na pinalampas. Ito po lahat ng mamamayan nagsasalita. Miski yung mga press people na dating pabor yan lahat, hinahabol si Kimbo. Speaking of Kimbo nga pala. Kimbo, kaya ka hindi nakipag-uusap sa press dahil rush daw, may rush siya di ba? Hindi natin alam kung natatay siya, okay naman yun. Alam nga naman makipag-usap siya na natatay. Pagkatapos mong tinakbuhan yung mga press, sila Joseph Moron at iba pa, kailan ka magpapapress con? Ibabalik ko lang sa inyo yung ginawa nyo kay Ibabalik ko lang sa inyo yung ginawa nito ni nyo. Kayo din mismo, kayo Kimbo, ikaw mismo. Pinagpapaliwanag ninyo si BP Sara na confidential fund. Kahit confidential. Bakit ayaw nyo magpaliwanag rito? Hindi naman to confidential. Ibabalik ko sa inyo, transparency. Asan ang transparency? Kaya wala po yan. Kayong mga tulpo kayo.
Hindi na kayo nararapat. Ikaw, Kimbo, magpaliwanag ka.